Suratu Ar-Ra'd, ang kulog. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Alif, Lam, Mim, Ra. Ito ang mga ayat, talata ng aklat, ang Quran, at ang ipinahayag sa iyo, O Muhammad, mula sa iyong Panginoon ay ang katotohanan, subalit karamihan sa tao ay hindi naniniwala. Ang Allah ay siyang nagtaas ng mga kalangitang walang haligi na inyong nakikita. Pagkaraan, siya ay pumaitaas sa kanyang trono at itinalaga ang araw at buwan. Bawat isa ay umiinog para sa isang itinakdang panahon. Kanyang isinasaayos ang bawat pangyayari, kanyang masusing ipinaliliwanag ang mga ayat, kapahayagan upang sakali kayo ay magkaroon ng katiyakan hinggil sa araw ng pagkikipagharap sa inyong Panginoon. At siya ang naglatag sa kalupaan at kanyang inilagay doon sa lupa ang mga matitibay na bundok at mga ilog at ang lahat ng mga prutas ay kanyang ginawang dalawang magkaparis. Kanyang pinangyayaring ang gabi ay matakpan ng araw. Katotohanan, naririto ang mga ayat, palatandaan para sa mga taong nag-iisip. At sa kalupaan ay may mga magkakaratig na pitak ng lupain at mga hardin ng ubas at luntiang bukirin at mga puno ng datiles. Nagsisitubo ng 2 o 3 mula sa isang ugat o kaya ay naiiba isang ugat sa bawat puno ng palmera, diniligan sa iisang tubig, subalit aming ginawang nakahigit ang iba kaysa sa iba sa uri ng bunga. Katotohanan, naririto ang mga ayat, palatandaan para sa mga taong nakauunawa. At kung ikaw, O Muhammad, ay nagtataka, higit na nakapagtataka ang kanilang mga sinasabi na, kung kami ay mamatay at magiging alabok, kami ba kung gayon ay bubuhayin muli at magiging bagong nilikha? Sila yaong mga hindi naniniwala sa kanilang Panginoon at sila yaong magkakaroon ng mga tanikalang sakal sa kanilang mga leeg at sila yaong mga maninirahan sa apoy at sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. At sila ay nagmamadaling humihiling sa iyo na dalhin mo ang kasamaan bago ang kabutihan, samantalang mayroon ng mga nangyaring kaparusahang katulad ng anumang kanilang hinihiling. At katotohanan, ang iyong Panginoon ay tigib ng kapatawaran sa sangkatauhan sa kabila ng kanilang mga kamalian. At katotohanan, ang iyong Panginoon ay matindi sa pagpaparusa. At iyong mga di naniniwala ay nagsasabing, bakit ang isang aya, tanda, ay hindi ipinahayag o ibinaba sa kanya mula sa kanyang Panginoon? Ngunit ikaw ay isa lamang tagapagbabala at sa bawat mamamayan ay may itinatalagang tagapagpatnubay. Ang Allah ay nakababatid kung ano ang dinadala ng bawat babae at kung ano ang nagkukulang sa wastong bilang sa sinapupunan o lumalagpas sa karaniwang bilang ng pagdadalang tao. Ang lahat ng bagay na nasa kanya ay ayon sa tamang sukat o bilang. Allah ang maalam ng ghaib, di nakikita, at nang nakikita o nasasaksihan. Siya ang maringal, ang kataas-taasan. Walang pagkakaiba sa kanya hinggil sa inyo. Maging itago man ito ang kanyang pananalita o di kaya ay kanyang ihayag ito, at maging ito man ay kanyang ikubli sa dilim ng gabi o ilantad sa liwanag ng araw. Sa kanya, sa bawat tao, ay may nagpapalit-palitang mga anghel mula sa kanyang harapan at mula sa kanyang likuran na nagbabante sa kanya sa pamamagitan ng kautusan ng Allah. Katotohanan, hindi babaguhin ng Allah ang kalagayan ng tao hanggang hindi nila binabago ang anumang nasa kanilang mga sarili. At kapag hinangad ng Allah para sa isang mamamayan ang kasamaan, walang makaiiwas nito at walang tagapangalaga para sa kanila bukod sa Kanya. Siya ang nagpapakita sa inyo ng kidlat na nagdudulot ng takot at pag-asa.
at siya ang nagdudulot upang lumikha ng mga makakapal na ulap. At ang kulog ay lumululhati ng papuri sa kanya at maging ang mga anghel nang dahil sa matinding sindak sa kanya. At siya ang nagpapadala ng kulog at kidlat, tumatama sa sino mang kanyang naisin habang sila, mga di naniniwala, ay nakikipagtalo tungkol sa Allah at siya ay mahigpit sa pagdaluhong o pagpaparusa. Sa kanya nararapat itoon ang makatotohanang dalangin at iyong kanilang mga dinadalanginan bukod sa kanya ay hindi nakatutugon sa kanila ng isang bagay malibang tulad ng isang naguunat ng kanyang kamay sa pag-abot ng tubig upang mailapit sa kanyang bibig, ngunit hindi ito makaabot sa kanya at ang panalangin ng mga di naniniwala ay walang idudulot kundi kamalian. At sa Allah lamang nagpapatira pa ang sinuman o anumang nasa makalangitan at kalupaan, kusa man o sapilitan, at nagpapatira pa rin sa Kanya maging ang kanilang mga anino sa oras ng umaga at mga hapon. Sabihin, sino ang Panginoon ng makalangitan at ng kalupaan? Sabihin, ang Allah. Sabihin, kayo ba kung gayon ay magtuturing ng ibang awliya, tagapangalaga bukod sa Kanya, sila na walang taglay na kapangyarihang magbigay buti o pinsala kahit sa kanilang mga sarili? Sabihin, ang bulag ba ay katulad ng nakakikita? O ang kadiliban ba ay katulad ng liwanag? O sila ba ay nag-akibat sa Allah ng mga katambal na lumikha ng nakakatulad ng kanyang mga nilikha upang ang nilikha ng bawat isa ay tila nakakatulad nila? Sabihin, ang Allah ay tagapaglikha ng lahat ng bagay at siya ang tanging isa ang di mapaglalabanan. Siya ang nagbababa ng tubig o ulan mula sa langit at ang tubig sa mga lambak ay nagsisiagos ng ayon sa kanilang sukat at ang bugso ng baha ng tubig ay nagdadala ng mga bulang nag-uumapaw at mula sa anumang kanilang pinaiinit sa apoy. Naglalayong gumawa ng mga palamuti o kagamitan ay tulad din nitong bulang nag-uumapaw. Ganyan inilalahad ng Allah ang katotohanan at kabulaanan. Kaya ang bula ay naglalaho, itinatapon, samantalang ang anumang nakabubuti sa tao ay pinananatili sa kalupaan. Ganyan inilalahad ng Allah ang mga paghahalintulad bilang aral na dapat pagtuunan ng sangkatauhan. Yaong mga tumugon sa kanilang Panginoon, nakalaan sa kanila ang pinakamabuting gantimpala, subalit yaong mga hindi tumugon sa Kanya, kung sila man ay mayroong lahat ng nasa kalupaan at ng nakakatulad nito, kanilang tatangkaing ipagpalit ito bilang pantubos sa kanilang mga sariling kaligtasan. Sila yaong mayroong pinakamasamang pagtutuos ng gawa, at ang kanilang kanlungan ay ang impyerno at napakasamang puok na paghihimlayan. Kaya, ang isa bang nakababatid na ang anumang ipinahayag sa iyo o Muhammad mula sa iyong Panginoon ay katotohanan ay nakakatulad ng isang bulag? Katotohanan. Silang mga pinaalalahanan lamang ang nagtataglay ng pangunawa. Sila ay ang mga tumutupad ng kasunduan sa Allah at hindi nagtatalusira sa mga pinagtibay na kasunduan at tiwala. At iyaong mga dinurugtungan ang anumang ugnayang ipinag-utos ng Allah na dugtungan at kinatatakutan ang kanilang Panginoon at pinangangambahan ang bunga ng kasamaan ng kanilang pagtutuos. At iyaong mga matiisin, hinahanap ang magandang lugod o mukha ng kanilang Panginoon at kanilang isinasagawa ang pagdarasal at gumugugol mula sa anumang panustos na aming ipinagkaloob sa kanila, maging ito man ay lihim o hayag, at pumipigil sa kasamaan sa pamamagitan ng gawaing mabuti, sila yung mayroong nakalaang mabuting wakas ng tahanan. Eden, paraiso ng walang hanggang pananatili, kanilang papasukin ang mga ito kasama ng sinumang naging matuwid
mula sa kanilang mga ama at sa kanilang mga asawa at sa kanilang mga anak. At ang mga anghel ay papasok sa kanila mula sa bawat pintuan na nagsasabing, "Ang kapayapaan ay sumainyo sapagkat kayo ay naging matiyaga sa pagtitiis. Sadyang napakaganda ng huling tahanan sa kabilang buhay." At iyong mga nagtalusira sa kanilang kasunduan sa Allah, pagkaraang ito ay pinagtibay at pinutol ang ugnayan na ipinag-utos ng Allah na pagdugtungin at naghasik ng makatiwalian sa kalupaan. Sa kanila ay sumpa ng Allah at sila yaong mayroong pinakamasamang tahanan, ang impyerno. Pinalalawig o dinaragdagan ng Allah ang panustos ng sinumang kanyang nais at hinihigpitan ito sa sinumang kanyang nais, at sila ay nagagalak sa buhay sa mundong ito samantalang itong buhay sa mundo kung iahambing sa kabilang buhay ay isa lamang maikling kasiyahan. At iyong mga di naniniwala ay magsasabing, bakit hindi ipinahayag sa kanya ang isang aya o kapahayagan mula sa kanyang Panginoon? Sabihin, katotohanan, hinahayaang maligaw ng Allah ang sinumang kanyang nais at pinapatnubayan tungo rito sa katotohanan ang sinumang matapat na nagbabalik loob sa kanya sa pagsisisi. Iyaong mga naniwala at panatag ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pag-alaala sa Allah. Walang alinlangan, matatagpuan sa pag-alaala sa Allah ang kapanatagan ng mga puso. Yaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, kanilang malalasap ang mabuting kasiyahan at isang mabuting pagbabalik. Ganyan nga, O Muhammad, ikaw ay aming isinugo sa isang pamayanan na noong una pa man ay marami ng pamayanan ang nagsilipas upang iyong bigkasin sa kanila ang anumang aming ipinahayag sa iyo, samantalang sila ay hindi naniniwala sa mahabagin sa Allah. Sabihin, siya ang aking Panginoon. Wala nang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Sa Kanya, ako ay buong pusong nagtitiwala at sa Kanya ang aking pagbabalik. Kung may isang Quran na maaaring magpagalaw sa mga bundok mula sa kanilang kinatitirikan o ang kalupaan ay magkalansag-lansag o ang mga patay ay magawang makipag-usap, ito ay wala ng iba pa kundi ang Quran na ito. Ngunit nasa kapamahalaan ng Allah ang buong pangyayari. Kaya hindi ba nababatid niyaong mga niniwala na kung nais lamang ng Allah, kanyang mapapatnubayan ang buong sangkatauhan silang lahat? At yaong mga di naniniwala ay hindi titigilan na dulutan ng kapinsalaan sanhi ng anumang kanilang ginawa, o ito ba ay bababa ng malapit sa kanilang mga pamamahay hanggang dumating ang pangako ng Allah. Katotohanan, ang Allah ay hindi sumisira sa kanyang pangako. At katiyakan, maraming ibang mga sugo ang inalipusta na nauna pa sa iyo, O Muhammad, ngunit aking pinalugitanan ang mga di naniwala. At pagkatapos nito, sila ay aking hinablot, pinarusahan. Kaya sadyang kasindak-sindak ang aking kaparusahan. Kaya siya ba na tagapagpanatili ng bawat kaluluwa at maalam kung ano ang pinagsumikapan nito ay nakakatulad ng alinmang itinatambal sa kanya? Subalit sila ay gumawa ng makatambal sa Allah. Sabihin, sila ay inyong pangalanan o kayo ba ang magbibigay alam sa kanya ng anumang hindi niya nababatid sa kalupaan at kung ano ang inaakalang hayag na pananalita? Bagkus, ginawang kalugod-lugod ng Satanas para sa mga di naniniwala ang kanilang sariling balakin, at sila ay ginawang ilihis mula sa tuwid na landas, at sino man ang hinayaang maligaw ng Allah, sa kanya ay walang makapagpapatnubay.
Sa kanila ay may nakalaang parusa sa buhay sa mundong ito at katiyakan higit na masidhi ang parusa sa kabilang buhay at sila ay walang tagapagtanggol laban sa Allah. Ang kahalintulad ng paglalarawan sa paraiso na ipinangako sa mga may takot sa Allah ay sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Ang mga prutas nito ay walang pagkupas at maging ang lilim ng mga ito. Ito ang kahihinatnan ng mga may takot sa Allah at ang kahihinatnan ng mga hindi naniniwala ay ang apoy. At yaong aming mga pinagkalooban ng naunang aklat ay nagagalak sa anumang ipinahayag sa iyo o Muhammad, ngunit kabilang sa pangkat ng mga di naniniwala ay yaong mga nagtatakwil sa isang bahagi nito ng Quran. Sabihin mo, o Muhammad, ako ay napag-utusan na sumamba lamang sa Allah at hindi ako magtatambal ng ano paman sa Kanya. Sa Kanya, ako ay nag-aanyaya at sa Kanya ang aking pagbabalik. At tulad ng mga naunang kapahayagan, ay ganyan din namin ibinaba o ipinahayag ito ang Quran bilang batas na nasa wikang Arabe. At kung mangyari mang ikaw o Muhammad ay sumunod sa kanilang walang kabuluhang pagnanasa, pagkaraang dumating sa iyo ang kaalaman, sa makatwid, ikaw ay hindi magkakaroon ng sinumang tagapangalaga o ng tagapagtanggol laban sa Allah. At katiyakan, aming ipinadala na ang mga sugo na nauna pa sa iyo o Muhammad at aming ginawa o itinalaga para sa kanila ang mga asawa at mga supling at hindi marapat para sa isang sugo na magdala ng isang ayat, batas o kapahayagan maliban sa kapahintulutan ng Allah. Ang bawat itinalagang panahon ay may kaukulang takda. Pinapawi ng Allah ang anumang kanyang nais at pinagtitibay ang anumang kanyang nais at nasa kanya ang pangangasiwa ng inang aklat. At kahit na ipakita pa namin sa iyo o Muhammad ang isang bahagi ng anumang parusa na aming ipinangako sa kanila o ikaw ay tulutang mamatay, katiyakang ang nakaatang lamang sa iyo bilang tungkulin ay ang maghatid ng mensahe at sa amin nakaatang ang pagbibilang o pagtutuos ng mga gawa. Hindi ba nila nakikita na aming unti-unting binabawasan ang lupaing nasasakupan ng mga di naniniwala mula sa mga liblib na hangganan nito at ang Allah ay naghahatol, walang sino man ang makapipigil sa pagliban ng kanyang paghatol at siya ay maagap sa pagtutuos o pagbibilang ng mga gawa. At katiyakan, nagbalak yaong mga nauna sa kanila, ngunit ang balakin ay nasa ganap na kaalaman ng Allah. Nababatid niya kung ano ang pinagsumikapan ng bawat kaluluwa o tao at mapag-aalaman ng mga hindi naniniwala kung kanino nakalaan ang mabuting tahanan o ang huling hantungan. At yung mga hindi naniniwala ay magsasabi, ikaw o Muhammad ay hindi isang sugo. Sabihin sa mga hindi naniniwala, sapat na ang Allah bilang saksi sa pagitan ko at sa pagitan ninyo at ang saksi ng sinumang may kaalaman sa aklat.